Naku, Walker Kessler at Jordan Clarkson makukuha ng Lakers gamit ang trade idea na ito. Pero bago yan, D'Angelo Russell nagsalita na sa paglalagay sa kanya sa bench ni Coach JJ Redick. Para nga kay D'Lo ay alam niya nga kung saan siya comfortable at nasa position nga daw ito para gawin ito. Kaya kayang-kaya daw ni D'Lo na mag-adjust at alamin kung saan siya gagana. Committed na nga daw dito si D'Angelo Russell lalo at hindi niya daw kailangan ng kahit na ano paman. Na malakas nga itong si D'Lo at ipapakita niya na nga lang daw ito. Ayaw nga din daw niya na maging distraction sa kanyang mga ka-teammates. Ang gusto nga lang daw ni D'Lo sa ngayon ay ang manalo. Kaya kahit ano daw ang mangyari ang mabago sa plano at kahit na ano pa man ang kailangan ng kanilang coach, ay susubukan daw ni D'Angelo Russell na maging parte ng kanilang panalo. Yan nga mga idol ang nakakamanghang mga sinabi ni D'Lo kaugnay sa paglalagay sa kanya sa bench kahapon ni JJ Redick. Hindi naman binigo ni D'Lo itong kanilang head coach lalo at sa loob ng 25 minutes of playing time ay nag-average ito ng 18.7 out of 12 sa field at 2 out of 4 sa 3-point line. Kaya naman ay humanga itong si JJ Redick kahapon sa ipinakitang performance ni D'Lo na maganda nga daw ang ipinakita nito sa parehas na pagiging scorer at passer. In terms naman daw sa sacrifice ayon pa kay Coach JJ Redick, na ang basketball naman daw talaga ay nangangailangan ng sacrifice para sa lahat. Kaya sa palagay pa ni JJ Redick ay napaka-professional daw ni D'Angelo Russell. Na ang kanyang nga daw attitude, body language, energy, spirit, ay lahat daw ng yan ay 10 out of 10. Kaya asahan natin bukas mga idol na magpapatuloy si D'Lo na maglalaro coming off the bench. Lalo at naging maganda ang laro ng Lakers dahil sa balance nilang opensa sa mga starter at bench players. Na bukas nga ay muling masusubukan ang Los Angeles Lakers laban sa Toronto Raptors. Samantalang may solid trade idea naman para sa Lakers sa pagitan ng Utah Jazz. Dahil sa trade na ito ay magkakaroon na ang Lakers ng isang big man na rim protector. Makukuha din nila ang shooting guard na si Jordan Clarkson, isa nga itong scorer. Para naman sa Utah Jazz ay makakapag-clear sila ng kanilang cap room at magkakaroon pa ng mga assets. Na sa trade idea nga ng dalawang kupunan ay makukuha ng Lakers sila Walker Kessler at Jordan Clarkson. Habang makukuha naman ng Utah Jazz sila D'Angelo Russell, Jalen Hood-Schifino at ang 2029 first round pick at 2031 first round pick ng Lakers. Sa trade nga na ito ay mukhang tatanggapin na ito ng Utah Jazz. Lalo at alam naman natin na interesado ang kanilang kupunan dito kay Jalen Hood-Schifino. Isa pa ay nasa expiring contract na rin naman itong si D'Angelo Russell. Kaya maganda talaga itong move sa Utah Jazz. Lalo at itong si Jordan Clarkson ay may 2 taon pa sa kanyang kontrata. Isa pa mga idol ay makukuha din ng Utah Jazz ang 2 future first round picks ng Lakers sa mga taon ng 2029 at 2031. Maganda nga daw ito kung ang makukuha nilang mga first round picks ay katulad sa 2027 first round pick na nakuha ng Utah Jazz sa Lakers. Pero kung ang picks daw na makukuha ngayon ng Utah Jazz sa Lakers ay lottery protected ay hindi daw ito maganda. Kaya depende na talaga ito sa Utah Jazz kung willing na ba silang bitawan ang kanilang mga players na sila Walker Kessler at Jordan Clarkson. Lalo at itong si JC ay hindi naman kasama sa long-term plan ng kanilang kupunan. Dahil sa ngayon ay may edad na itong 32 years old. Habang para naman sa kanilang big man na si Walker Kessler, ay eligible na nga ito next summer para sa isang multi-year deal contract extension. Kaya kung ayaw ng Utah Jazz na magbigay ng malaking kontrata at kung gusto rin nila na mawala na ang malaking kontrata ni Jordan Clarkson, ay dapat na nilang gawin ang nasabing trade idea sa Los Angeles Lakers para magkaroon sila ng cap room. Habang para naman sa Lakers ay maganda ang trade idea na ito. Para naman mapalakas na ang kanilang bench scoring mula kay Jordan Clarkson. Lalo at nag-a-average ito ng 13 points, 3 rebounds at 3 assists per game. Kaso ay may injury pa ito sa ngayon katulad sa injury ni Anthony Davis na left plantar fasciitis. At i-re-evaluated pa nga ito makaraan ng 1 linggo. Habang para naman kay Walker Kessler ay mapapalakas nga nito ang depensa ng Lakers at rebounding. Na ngayong season nga sa kanyang 8 games appearance ay nag-a-average ito ng 9 points, 11 rebounds, 1 assist at 3 blocks per game. Kaya napaka-solid sana nito kung makukuha ng Lakers para naman magkaroon pa ang Lakers ng isang rim protector bukod kay Anthony Davis. Pero kayo mga idol, ano ang masasabi nyo sa trade idea na ito?